Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang Pinay na may hawak ng isang US tourist visa pero nag-expire na po ito at nag-overstay siya sa Amerika for 25 years. Dahil sa priority ng Trump administration ng immigration enforcement, kahit na legal na pumasok sa Amerika ay kasama na rin sa enforcement, lalong-lalo na kung nag-expire na ang iyong visa. Ang ating kababayan ay nasa Amerika po for 25 years at base po ito sa kanyang US tourist visa pero nag-expire na po ito at she is now staying in the US illegally. Meron siyang isang anak na US citizen na 21 years of age at nakapag-sponsor sa kanya. Pero meron siyang na-receive na notification na mag-register for alternatives to detention. So dito po, meron po kasi siyang na-commit na crime dito sa Amerika even though she has been in the US illegally for over 25 years, hindi po na-enforce ang immigration before pero ngayon kay Trump ay mahigpit na po ito. So she was taken into custody while attending a USCIS meeting. So ito ang pahayag ng Department of Homeland Security, spokesperson na si Ms. Tricia McLaughlin. So inaresto po ang ating kababayan at tinuring siyang criminal illegal alien from the Philippines on August 4, 2025. Dalawang beses din siyang inaresto for theft. So noong July 28 ay pinull over po siya ng local police for driving without a license and improperly restraining a child. Matindi po ito dahil meron siyang criminal history at nasa US po siya illegally dahil nag-overstay siya ng kanyang US tourist visa. So pumunta siya sa Amerika based on a B2 tourist visa at hanggang March 4, 2000 lang pala siya. And then hanggang ngayon po, so over 20 years na po siya, nasa US na po siya illegally. So, meron na pong in-issue na final order of removal noong 2011 at na-deny po ang kanyang appeal. So, ibig sabihin, hindi po siya lumabas ng US at inappeal niya po ito pero andito pa rin siya sa Amerika. So, during that time ay hindi masyadong na-enforce ang removal ng mga aliens illegally staying in the US. So ngayon na presidente na si Donald J. Trump, matindi po kasi dahil immigration po ang number one issue dito sa Amerika kung bakit siya nanalo. And then, for all criminal illegal aliens, you will have to face the consequences. Ngayon ay nakapag-raise na ang family niya ng pera para siya ay makakuha ng green card. Pero during this time, naka-receive siya ng notice from the ICE to appear and register para sa alternatives to detention. So, hindi lang mga illegal aliens ang priority ng administration. Marami po siyang priority for immigration enforcement. Pero dahil nga marami din pong nag-overstay dito sa Amerika at may hawak silang tourist visa at hindi lang tourist visa, marami pong may hawak ng student visa, marami pong hindi pa umuwi from the US. Matinding-matindi na ang pag-enforce ng immigration dahil marami pa pong illegal aliens at marami pong mga illegal aliens ang merong criminal history. So meron pong isang event dito sa Amerika sa Boulder, Colorado na merong isang overstaying alien ang nag-commit ng crime. So tignan po natin ito. A warning, this video is difficult. The suspect disguising himself as a gardener, carrying in flowers. He's there on the right in an orange vest. He ignites homemade Molotov cocktails and then throws them at demonstrators. A trail of fire reaching the group, engulfing several people in flames and appearing to set himself on fire while throwing his homemade weapons. The man removing his burning shirt, still holding Molotov cocktails ready to be ignited. He brought 18 of them to the scene, according to authorities. The suspect, of course, arrested, and tonight there's news his family is now in the custody of ICE officials. Investigators searching the suspect's Colorado Springs home. Federal authorities say his wife and 5 children are being processed now for expedited deportation. Dalawang klase po ang illegal immigrant.
ang illegal immigrant na pumasok sa Amerika na walang inspection. Ito po yung mga tumatawid sa mga borders. Pangalawang klase ng illegal immigration ay ito po yung mga pumasok sa Amerika pero nag-overstay ng kanilang visa. Lalong-lalo na po dun sa mga may hawak ng non-immigrant visa for a specific purpose. For example po, kung kayo ay isang tourist sa Amerika at kayo ay nagstay dito ng 6 months pero hindi kayo bumalik sa country of origin at nagstay na po kayo dito beyond po ng period of stay. So, isang araw lang po ng pag-stay beyond your required time to stay in the US po ay considered na overstaying. Kahit isang araw lang po. Unang-una, kung ikaw ay papasok dito sa US, kailangan po meron kang specific purpose, meron kang financial obligation na suportahan ang iyong sarili, or merong magi-sponsor sa iyo. Ang mga sponsors ay nagpo-provide ng financial support para ikaw ay maka-stay sa Amerika nang hindi ka magiging public burden. So, ibig sabihin po, yung mga nagi-sponsor na mga aplikante ng immigrant or non-immigrant visa, kailangan patunayan mo na kaya mong suportahan ang mga aplikante ng mga visas na ito. Sa mga illegal immigrants na mga Pilipino, pwede po kayong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas. Let's say nakatira kayo sa California, meron pong Philippine Consulate na mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makakauwi sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na wala pong mga dokumento at kung nawala na po ang inyong Philippine passport, pwede po kayong mag-request ng travel document. Ito pong travel document ay one-way only and valid for 30 days and this is only for emergency. Kontakin niyo po ang Philippine Consulate General or ang consul na nasa inyong lugar dahil meron pong tinatawag na territorial jurisdiction ang mga Philippine Consulate. Sa mga kababayan natin na green card holder, lagi po nating tandaan ang mga travel tips na ito. Unang-una, kailangan ang green card mo ay valid and unexpired. Pangalawa, dapat kung meron kang dalang passport ay mag-match ang name na ito sa iyong green card. Pareho po dapat na mag-match ang mga first name, middle name at last name. Pangatlo, remove conditions sa card bago mag-travel. At pang-apat na kailangan aware ka rin kung meron kang criminal conviction or deportable offense kung babiyahe ka pabalik ng Amerika. Kung ikaw ay isang green card holder, pwede kang mag-travel outside of the US. Wala kang dapat ikabahala. Kung ikaw ay merong conviction or criminal conviction at ikaw ay magta-travel, ikaw ay dapat mag-ingat. Pero kung wala ka namang criminal conviction, ay huwag kang mabahala kung ikaw ay magta-travel abroad. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan or pamilya. Salamat po. I hope everyone is staying safe and have a great day.